Weekend today and unfortunately wala na namang Zumba dito malapit sa amin kaya dadayo kami ni Patok. Iniisip ko, meron na nga palang bike din si Papa na nagagamit. Why not? Magbike kami ni Patok papunta doon sa kabilang court and tignan natin kung may Zumba doon. Tamang kape lang talaga kami kanina bago umalis ng bahay dahil nga pwede naman kaming kumain after na lang sana ng Zumba. Kaso pagpunta namin dito sa basketball court malapit sa center, wala ring Zumba. So may nadaan na kaming nagbebenta ng pandesal. Bumili na muna kami dito para may makain naman kami. Kakanan tayo dun eh. Oo. Okay na yan. Sige, sige. Mauna ka sa kumanan. Ha? Mauna ka kumanan. Sige. Ay! Tok, parang ang haba ng bias mo dyan, Tok ah. Pandesal secured. Ay, biking buddy. Bumalik na muna kami sa bahay dahil feeling ko medyo malambot yung gulong ng bike ko. Kesa naman magbayad pa sa vulcanizing, meron kasi kaming ganitong portable na Xiaomi air pump. Matagal na sa amin to kasi noong may sasakyan pa nga kami na Pinggoy, nagagamit na namin to doon sa gulong ng car. And even up to now, may nagtatanong, nasa na po yung car nyo, Ice? Diba meron kayo dati? Meron na po, pero nilet go na namin, hindi na namin kayang bayaran. Honestly, hindi rin ako masyado nang hinayang doon sa car dahil kahit nga meron yun, hindi naman kami naigagala talaga ni Pinggoy dahil hindi siya mahilig talaga magbabiyahe sa malalayo. Ako naman, ninenervyos ako. Yung thought pangalan na tuturuan niya ako mag-drive. Even yung papa ko, bata pa lang ako, gusto niya na akong turuan mag-drive ng sasakyan dahil driver nga yung tatay ko. Ayoko talaga. Siguro sa ngayon, hindi pa ako open sa ganyang bagay, but let's see in the future. Sige na, sorry. Weekend nga pala nung araw na to kaya wala masyadong sasakyan. Ang sarap magbike dito, lalo na yung pababang part. Oh my God, ang sarap sa feeling. Alam mo, masaya, nakaka-enjoy mag-Zumba, pero iba rin talaga yung feeling ng pagbabike. Lalo na kapag malawak yung pinagbabaykan mo, yung patag lang. Super duper na-enjoy ko siya. Alam mo, naisip ko, okay din pala na walang Zumba kasi kita mo, nakasama ko si Patok na mag-long bike. Napadpad pa nga kami dito sa may papuntang Splash Island, sa may Southwoods exit. Alam mo, medyo na-miss ko rin tong area na ito dahil simula nang bumukod kami, yung unang apartment na nilipatan namin, sobrang lapit lang talaga dito sa Splash Island. Wait lang, wait lang. Sige, bibidyohan lang kita papunta dyan. Wow, ganda to. Ganda, cinematic. Even though... Okay, 1, 2. Bababa mo lang ako sa... Wag na. Ganyan lang. Biker lang ang atake. Okay. 1, 2, 3. Alam mo, sobrang lawak dito sa may harap ng Splash Island. Maganda talaga ditong maglakad-lakad, mag-jogging, mag-bike. Sobrang nakaka-enjoy. And even before, wala pa kaming anak ni Pinggoy. Maliliit pa nga yung mga pamangkin niya. Halos kaidaran pa lang nila Pink. Sinasama namin sila dito. Tapos sa harap mismo noon ng Splash Island, yung mga Zumba. Dito talaga kami nagzuzumba noon. Alam mo, even si Patok, natuwa rin talaga siya. Nung nadala ko nga siya dito, naisip niya, yung 4 niyang anak na lalaki, for sure daw, matutuwa ditong gumala, magbike, and syempre, kapag nakapasok sa Splash Island, namamahalan lang talaga ako sa entrance. Kaya even though malapit kami dito, bihira kami makapunta dito. Kapag medyo malaki-laki na nga yung mga anak ko, yung tipong hindi na sila masyado alagain sa mga swimmingan, dadalhin ko talaga sila sa Splash Island. Kasi gusto ko ring masubukan doon yung mataas nilang slide. May condominium pala malapit sa Splash Island. And dito sa may baba niya, meron ditong cafe, Ambos Panaderia. Ang sarap ng mga pastries dyan, mga pagkain, kasi minsan kumakain kami doon. Sobrang worth it talaga doon. Yung distance nga pala from bahay papuntang Splash Island, nasa 4.3 kilometers. Syempre, balikan kami ni Pato. So, ang layo din pala ng na-bike namin. Pero bago pa kami umuwi ng tuluyan, diba, ang kami ng talipapa, bibili kami dito ng pananghalian. Meron ditong pechay, kamati sibuyas, at saka isda na bangus. Bale, yung paborito ko, prito yung isda, tapos sasabawan. Si Papa na daw ang bahala dyan. By the way, ng mga oras na to, wala pala dito yung mag-aama ko. Andun ulit sila sa kabila. Actually, dumaan kami ni Patok sa kabila. Nakausap ko pa nga si Pinggoy. Hindi lang ako nag-video. Baka na naman may mag-comment. Bakit hindi ka po pumupunta sa kabila? Huy, wag kayo ma-issue dyan. Sobrang satisfied ko talaga sa pagpapapawis na ginawa namin ni Patok. Ngayon na lang ulit kasi ako nakapag-bike ng ganun kalayo. Malayo na yun for me, ha? And sobrang na-enjoy ko talaga siya. Alam mo, parang hinahanap-hanap ko nga siya. Parang, mamayang hapon kaya ulit, magbike tayo ulit doon, Patok.
Pero kasi kita mo naman, napakadami kong labahin dito. Ang dami kong tupiin, nakakaloka talaga. And gusto ko na talagang matapos lahat ng mga ito. Alam mo, naisip ko tuloy, siguro sobrang saya kapag yung mga close mo talagang kamag-anak, halos kapitbahay mo lang, yung pwede kang may maaya anytime na may gusto kang gawin, trip puntahan, diba? Kaya ngayon na nandito nga si Patok, talagang sinusulit ko talaga na mag-try nga kami ng mga kung ano-ano habang andito nga siya. Kasi na-miss ko rin talaga itong si Patok, sa totoo sobrang lang. Bait kasi nito, palatawa, as in yun yung naalala ko sa kanya dati. Tawa lang kami ng tawa, hindi siya pikon, lagi siyang inaasar, tapos lalo na ni Papa, lagi siyang inaasar ni Papa, hindi talaga yan napipikon. At saka sobrang chill niya lang, kaya siguro hindi halata na 4 na nga yung kids niya, puro mga binatilyo na nga rin. Basta sobrang niya lang, happy-go-lucky, gano'n. And recently, naloloka ako sa ibang mga nababasa kong comment na, uy, lumiliit ka na, pumapayat ka na, nag-work yung Zumba sa'yo, mamshi. Uy, baka maniwala ako dyan, charot. Pero alam mo ba, lagi ko kasing tine-check yung timbang ko doon sa aming timbangan nga. Wala naman nababawas sa timbang. So, feeling ko china-char-char nyo ako. Charot. Sa ngayon kasi hindi ko pa talaga kayang magbawas ng bongga sa pagkain. Gusto ko lang talaga magpapawis. Kung papayat ako sa mga pinaggagawa ko, why not? Diba? Di bongga. Bonus na lang talaga yun. So, pagkatapos ng medyo mahaba-haba naming bike, supposedly pahinga, pero hindi ka rin naman talaga makakapagpahinga pag ganitong napakadami mong labahin, sampayin, at buti na lang nandyan si Papa. Siya na yung nag-asikaso ng food namin. And ito talaga yung request ko sa kanya. Thank you so much, Pa. Napapansin ko rin, may mga nagtatanong sa comment, nasan daw ba talaga yung nanay ko? Nasa Leyte po. Hindi ko naman tinatago yun. Nasa Leyte po siya. May buhay siya doon. And kung luluwas man siya dito, welcome na welcome siya dito sa unit ni Papa. So if ever na maisipan talaga ng nanay ko na pumunta dito ng Maynila, pwede talaga siya dito magstay. Aayain ko siya araw-araw mag-Zumba. Kain na lang muna kami dito sa may labas. Una, sa food park sana. Wala naman silang trip. Kaya dinala ko sila dito sa kinakainan namin Japanese resto. Ibalipin dyan. Paano ngumiti pa? Paano ngumiti? Yabang na nito kumiti. Nonchalant. Ayan, nonchalant. Pa-cute. Mas pa-cute. Grabe din talaga yung confidence na nabibigay ng bagong postiso ni Papa. Napansin ko marami nag-i-inquire sa akin, nag-PM pa sa akin, saan daw ba nagpapostiso si Papa. Kasi nagulat daw yung iba na within 2 hours lang, na-pick up na yung postiso, tapos nasa 400 pesos, isang ngipin lang or isang postiso. Ako din, nagulat ako doon. So, along CEU Manila lang siya. As in, sobrang daming hile-hilera doon, mga dental clinic na nag-o-offer. Hindi ko kasi nakuha yung yung calling card na kay Papa kasi wala si Papa ngayon, nasa Cavite siya. So, ang maganda doon, maliban sa mura na siya, may 1-year warranty pa. O, diba, saan ka pa? So, if ever na makuha ko yung calling card or yung details, lalagay ko na lang sa comment section para makapag-inquire kayo sa kanila. So, hindi rin naman kami nagtagal. May binili lang kami sa butika and then dumiretso na kami ng uwi. Tapos, eto nga pala, si JB, tuwang-tuwa, kaka-computer dito sa bahay. Ayun lang muna for today.